Let us open our Bible on Psalms 145 verse 18 hanggang 20. Praise the Lord. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will be destroyed. Yan. Napaka-importante na ang ating bayan ay tumatawag sa Panginoong Diyos. Napaka-importante ang ating bayan ay sa Kanya magdalangin ng buong puso. Bakit? Malapit ang Diyos sa kanila. Lalo't na tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Dapat maturuan ang ating bayan how to call upon God in truth. Kasi may mga prayers, calling upon God is prayer. May mga ginagawa kasi ang mga tao na prayer, hindi naman doon sa Diyos na pamamaraan. Yung lahat ng tinuro ni Jesus Christ dito, tulad niyan, do not pray with repetition of prayer. Di ba ang ating bayan, napakalaki ng percentage ng religion natin dito sa Pilipinas na nagpipray sa rosary? That is repetition in prayer. Dapat maturuan ang ating bayan how to pray na pamamaraan talaga ng totoong katotohanan talaga na tinuro ni Kristo Jesus. Praise the Lord. Marami pang mga prayers na tumatawag nga sa pamamaraan ng tamang pamamaraan, pagtawag sa Diyos. Pero wala namang pag-recognize sa kabanalan ng Diyos. Kahit gumagawa ng paglapastangan sa kautusan ng Diyos, akala mo gaano sila kabanal tumatawag sa Panginoong Diyos. Mali yun. Kaya nga sinabi diyan, if my people which are called by my name shall humble themselves. Walang humbleness. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. So, kung walang pagtatalikod sa kasamaan at kasalanan at kalikuan, not considering the statutes and the commandments of God, hindi kinukonsider ba? Hindi inaalam, hindi binabasa, minapakinggan na salita ng Diyos, hindi naman ito sinasapuso, hindi sinasaisip, patuloy pa rin sa matatawag nating pamumuhay na kahit labag na sa kautusan ng Diyos, pero tumatawag sa Panginoon. That is a wrong way of calling upon God. Kaya nga mayroong statement dito si Jesus, why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say? The hand of the Lord is not shortened that it cannot save, neither his ears are heavy that it cannot hear. But because of your sin and because of your iniquity hath hid his face and hath separated between you and your God, and that is why he cannot hear your prayer. So may mga proper prayer na tinuturo ang Diyos sa atin sa kanyang Ebanghelyo na dapat gawin ng tao. Ang daming Pilipino na nakarating sa ibang bansa. Maybe they went to Hong Kong, they went to Australia, they went to... Alam mo, nung pumunta kami ng Hong Kong, ng misis ko, bago lang. Sabi ng misis ko, Dad, ano ba itong Hong Kong? Sabi ko, China ito. Ano ba ang China? Communist. Di naman yun naniniwala sa kang Kristo Jesus, communist nga eh. Sila nga yung nagpipersecute ng mga Christians dyan sa China. Kaya yung mga Christians dyan sa China, saan sila nagkakandak ng simbahan nila? Doon sa tinatawag nilang yung underground. O bakit? Maayos yung ano nila. Lugar nila. Order. Pag tumatawid, doon tumatawid sa tawiran ng mga tao, disiplinado. Ang gaganda ng mga setup ng kanilang mga systems dito. Yung mga road nila, ang gaganda. Bakit kaya? Di ba, ang mga Pilipino, pag makarating sa iba't ibang bansa at na-observe nila yung systems,
ng pamahalaan at paano they run the government and paano nila binibigay ang benepisyo ng publiko o ng mga citizens nila, mapapahanga ka talaga. Tapos maalaala mo yung Pilipinas, bakit ganito ang Pilipinas? Ang daming aksidente, ang daming disgrasya, ang daming mga halos araw-araw na lang madugo. Pagbukas mo ng FB News, ang daming. Siyempre alam mo naman, ang media ngayon, hindi lang yung mga major radio stations or whatever. Lahat, puro na media ang mga tao kasi meron na tayong internet. Pag may aksidente, pak! Cover kaagad ng video. Pag may aksidente, pak! Post kaagad. O di madali mong masagap yung mga balita na dati hindi natin nasasagap right away, 2 days pa bago natin malaman yung balita. Kasi ini-edit pa yan, dumadaan pa yan sa mga editor, dumadaan pa yan sa kung ano-ano dyan. Pero ngayon, instant, kung ano yung the same time ha, pag may aksidente dyan, pag may naka-cover at meron siyang data, na-post niya kaagad, wala na, balita na. Eh, nung nababalita natin, aksidente doon, massacre doon, rape doon, bago lang. Pinatay ng ang kanyang stepdaughters, 2. Ni-rape mo na bago pinatay. Aksidente, bungguan, patay ang mga nakasakay doon, mga bata, pamilya. Bakit ganito? Hindi mo naman marinig ito doon halos. You know, when I stayed in Canada, napakasildam lang balita doon ng aksidente. Pihira lang. Siguro, yun lang siguro nasagasaan ng tren nang nandoon kami. Isa lang. Kaya naiinggit ang mga Pilipino sa ibang bansa. Inggit. Sana ganito dito, ang sistema baguhin. Ultimo yung traffic dyan, hindi mo malaman kung saan kadadaan para mabigyan ka ng kaayusan ng tropiko. Kung mag-left turn ka, wala namang halos islat ng para mag-left turn para yung nasa likod mo, hindi punta ka sa ibang bansa. Kahit sa Malaysia lang, simpleng Malaysia. Kita mo yung traffic doon. Downtown mismo, ang bibilis magtakbo ng mga sasakyan doon. Kasi maayos eh. So maraming naiinggit na Pilipino na nakarating sa ibang bansa. Sana ganito ang sistema ng Pilipinas sa traffic rules. Sana ganito ang sistema ng Pilipinas. Ganun na lang. Eh hanggang kailan maging kulilat ang bansang Pilipinas? Dapat ang Pilipinas, para yung desire ng mga Pilipino matupad ito, number 1. Hindi naman natin pwedeng sabihin, mag-komunista na lang tayo. Hindi naman din pwede, walang kaligtasan. Worse yan. Hindi naman pwede na mag-i-adapt na lang natin yung form of religion dyan sa iba na nag-worship ng idol. Hindi naman pwede yan. What is the use? You fall to the false gods. Wala yan. Kaya nandito na ang katotohanan, yan ang i-pray natin na ang ating bayan, ang ating bansa mamulat. Matutong tumawag sa totoong Diyos, sa totoong pamamaraan. Praise the Lord. Bakit? Kasama na yun yung kaayusan ng ating bayan. Sa sunod na verse, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. You see? Yung desire ng mga Pilipino, mapaayos ang ating bayan, mapaayos ang ating bansa, mapaayos ang sistema, lahat-lahat. Bibigay yan ng Diyos. Pero yung salvation talagang dapat mauna. And the rest just will follow. Praise the Lord. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Imagine, itong last verse na ito, ang ano kaya ng contrast. It is like a white and black.
It is like a blessing and a curse. It is like a salvation and damnation. Alala nyo, kagabi nag-preach ako dito. Na-review ko ngayong umaga lang, habang nagpiprepare ako ng devotional, nakinig ako sa message. Tinoon talaga yung kidlat. Subukan yung i-review. Saan tinoon ng Diyos yung kidlat? Hindi mo pwede sabihin coincidence yun. Hindi mo pwede sabihin accident lang yun. Hindi. Tinoon talaga ng Diyos. Saan doon na word? Kasalanan. Ano bang kidlat? It kills. Ano ba yung kidlat? It destroys kung sino matatamaan. So, na-mention yung kasalanan. Meaning to say, kasabay ang kidlat. God would like to destroy sin upon the lives of people of the world. This is the reason why He came to destroy the works of the devil. Ito naman, He will destroy the wicked. Not necessarily the people of the world, not necessarily the human being. The wicked, this is Satan the devil, na magdi-destroy sa kaluluwa at buhay ng tao. Ganun po. Minsan, sino ba yung nakwentuhan ko? Pastor, yung relative ko ganito, mayaman na masyado. Ay, yung palang nag-install ng salamin dyan. Stata. Sabi ko, bago ka naging ganito na hanap buhay mo, mag-install ng salamin, saan ka naging empleyado? Siyempre, empleyado ka muna ng kumpanya. Anong sagot sa akin ni Tata? Pastor, lahi na namin ito. Meaning to say, yung lolo niya, ganyan ang negosyo, papa niya, ganong negosyo, natuto sila. Lahi na namin to. Kami na pamilya namin, kahit saan kami nakatira, sa Panabo, sa Toril, saan-saan, ganito ang negosyo namin. So, ibig sabihin, that is the family business. Hindi siya natuto sa kumpanya. Pero, sabi niya sa akin, yung aming relative na masyadong mayaman dahil sa negosyo na ito, yumaman nga, pero nasira ang pamilya. Yumaman nga, pero naghiwalayan mag-asawa. Yumaman nga, pero broken family. Anong use? Yumaman ka. Ganun din. Anong use ng country yumaman? Sira naman ang spirituality. Sira naman ang kaligtasan. What is the use? Kaya, ganun ka-importante. Kaya dito, sinabi ng Diyos, preserve niya yung umiibig sa Kanya. These are the obedient people of the world. But all the wicked will He destroy. I-destroy niya. Pero not now. Ngayon, panahon pa ng grasya. Panahon pa ng mercy. Not now. Pero pag dumating ang panahon, yung time maglapse sa Kanyang grasya, lahat ng hindi tumalima, tumangkilik sa grasya ng Diyos na magsisi ang tao, magtalikod sa kasalanan, sumamba sa Diyos ng buong puso, tumawag sa totoong Diyos, sa totoong pagtawag dyan sa Kanya, at iibig sa Diyos sa pag-keep ng Kanyang commandments. Pag hindi yon nangyari, yung tinatawag na impenitent heart, ayaw talaga. At nadatnan ng kamatayan. Lahat yun, destroy yun. All the wicked, God will destroy. I-include sila kay Satanas. Di ba? Matatawag natin na hinayag ng Diyos ang lahat na ito para wala ng excuse ang mga tao. So, ganun ka-importante ang ating bansa na kailangan talaga i-welcome ang truth of God para pagpalain ng Diyos yung bansa natin by the grace of God. Basa pa. Anong gusto ng Diyos sa ating bayan, sa ating bansa? Lahat. Psalms 34:18. Praise the Lord. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yan. Gusto ng Diyos yung pagsisising puso. Kaya sabi ko nga kahapon o kagabi, kung dahil sa prayer natin na
i-bless niya ang Philippines. I-bless niya ang ating bayan. By the word of God, by the truth of God, by the saving grace of God. Minsan may mga nanalo dyan na mga masamang tao talaga, masama talaga ang kanilang hangarin, tawag nating self-centered sila, walang paki dyan sa mga serbisyos publiko. May paki lang sila sa serbisyos sa politiko, sa publiko, eleksyon lang. Doon lang sila magpakita, doon lang sila mangako, pero pag nanalo, wala na, hindi mo na makita. Pag pinuntahan mo, wala na. Hindi mo na maasahan makahingi ng assistance. Pray pa rin tayo. Kaya pa rin silang baguhin ng Diyos. Kaya pa rin. This is the reason why yung grasya ng Diyos habang may buhay, may pagkakataon. Kaya let us not lose our hope in our country. Praise the Lord. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pray lang tayo ng buong puso hanggang ang ating bansa ay maging godly. Na ang lahat ng ating mga opisyalis maging prayerful sa totoong Diyos at sa totoong pamaraan ng prayer. Matakotin sa Diyos. Matakot gumawa ng corruption, matakot gumawa ng mga programa ng mga bisyo, sugal. Dapat lahat ng sugal dito sa Pilipinas, casino, loto. Tingnan mo ngayon, ultimo, maliit na mga streets dyan sa loob-loob ng baryo. Makakita ka dyan ng bot, yung bot ng loto. Ano ibig sabihin yan? Yung ibibili na lang ng bigas ng mister, pagdaan doon, nakita yung isusugal pa. Hindi na makarating sa bibig ng mga anak at asawa yung, kaya mag-away. So kung yung ating bayan ay talagang matuto sa godliness, sabihin ko po sa inyo, maganda yung takbo ng ating bayan. Basahin natin. Deuteronomy 4 verse 7. Praise the Lord. For what nation is there so great, who has God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon Him for? Yan. Yan ang i-pray natin na ang ating bayan maging prayerful. Lahat hinihingi sa Diyos sa prayer at gabayan ng Diyos anong dapat gagawin. Para wala ng korupsyon, wala ng mga drug addicts, wala ng mga lasinggo. Umari lahat ng mga tindahan, walang magbebenta dyan ng kahit syuktong. O kaya yung hinibra, kaya yung tandway. Walang magbebenta yan ng sigarilyo, kung ano dyan, na ikasisira ng dalawa, physical at mental, spiritual, lalot na. Yan ang i-pray natin. Praise the Lord. Na alisin lahat ang mga pagpapahirap ng ating community. Barangay road dyan, tingnan mo, ang rami ng butas. Kung may budget lang yung ating gobyerno, bihin ko po sa inyo, punta ka ng ibang bansa, di ba? Lahat ng karsada doon maayos. Tapos ang karsada doon, mayroong kasama lagi na patwok. Para ang mga tao nang magbaktas, safe sila. Tingnan mo yung coastal road, yan ang tama. Maganda, malinis, mayroong patwok, may mga tao mag-exercise, walang madadaanan na salubong na sakyan, nakasiparate. Punta ka ng ibang bansa. Ganon ang sistema nila. Praise the Lord. So, kaya, napaka-importante talaga yung katotohanan ng Diyos. Una, salvation talaga. Bahala na sunod na yung progress, development ng ating country. Susunod lang yan. Bigyan ng Diyos ng wisdom ang ating gobyerno. Basa, Isaiah 58:9. Praise the Lord. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and He shall say, Here am I.
If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and the speaking vanity. Yan. Kondisyon yan. Kung kayo tatawag sa akin, ang Panginoon magsagot. Kung ikaw ay iiyak, sasabihin ng Panginoon, nandito ako. Hindi siya tatalikod. If, merong kondisyon. If, kung tanggalin mo sa taliwala o sa harapan mo ang yugo. Ano yung yugo? Pinapahirapan mo yung mga tao, samantalang ikaw nagliligaya sa kasarapan ng mga taxes ng mga tao. Putting forth the finger. Mabigat yung daliri mo sa mga tao, imbis na buhatin mo sila, dinidiin mo sila, tanggalin mo yan. Ano pa? Speaking vanity. Ang galing mo mangako sa eleksyon. That is speaking vanity. Tanggalin mo rin yan. Di ba? Sasagutin ko kayo. Praise the Lord. O yan. Kaso ang politiking sa ating bayan, usual na yan. Pag eleksyon, ang tamis mangako. Pero pagdating ng panahon manalo, wala. Napako na yung pangako nila. Speaking vanity nga eh. Kaya, let's pray na mabago ang takbo ng ating bayan, ating bansa. Pray lang tayo. Wala nang mahirap sa Diyos eh. Praise the Lord. Magawa naman niya lahat eh. Yung mensahe kagabi eh, I know whom I have believed and I am persuaded that He is able. Hindi siya disabled. Able siya makabago sa ating sistema ng ating gobyerno, ng ating bayan. Lahat able siya. Na imbis maimpyerno ang mga tao, malangit. Imbis ang mga tao iibig ng masama, iibig ng mabuti. Imbis ang tao walang takot sa Diyos, matakot na sa Diyos. Wala namang mahirap sa Diyos. With God, nothing is impossible. Tingnan mo, anong sinabi dito ni Lord Jesus. John 14:23. Praise the Lord. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yan. See? Napaka-importante ang tao. Iibig sa Diyos. Sino mang umiibig sa akin, gagawin niya ang aking mga salita. Hindi pwede na ang tao magsabi, iibig ako sa iyo, Jesus, tapos nilalapastangan ang kanyang salita. No, you cannot play fool. Hindi ka pwede magbinuang sa Diyos. No, kung talagang inibig mo siya, kahit hindi ka magsabi pa ng I love you, Lord, but you keep His commandment. Sabihin pa ng Diyos sa iyo, ikaw ang tunay umiibig sa akin because you keep my word. Yan ang importante. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Say, hindi tayo hiwalayan ng ating Panginoong Diyos. Yung protection, yung pag-overcome natin sa masama, pag-resist natin sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya natin yan kasi kasama natin ang Diyos eh. We can do all things through Him that love us. Praise the Lord. So, yan ang i-pray natin para ma-preserve ang kaligtasan ng ating buhay at ng ating bansa. Para ma-preserve. No? Because we are starting to pray international mission, we are starting to propagate the gospel worldwide. Tapos, neglect natin yung country natin. Hindi pwede yun. Para tayo mga hipokrito. Maglabas ka muna, tapos you are not concerned to your own country. How could it be done na kunuhay ka sa ibang country, pero yung sarili mong bayan, hindi ka nga nagpipray. Hindi mo nga kinukomit sa Panginoong Diyos. Ay, hindi pwede yun. Kaya tayo na binigyan ng Diyos ng kanyang leading at direction at guidance for the propagation, for the salvation of all countries, dapat huwag nating ipikit
ang ating bibig, ang ating mata at itikom ang bibig sa ating nakikita. We have to pray for our country. Praise the Lord. Para mabago ang takbo ng buhay ng tao at ng ating gobyerno. Tingnan mo, laging dalawa ang kilos ng Diyos, no? Ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin yan. Psalms 31 verse 23. Praise the Lord. O love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer. Yan. See? Ayaw talaga ng Diyos na sisirain ng kaaway niya ang mga tao. Kaya pinapakita ng ating Panginoong Diyos na kinapuutan ko yan. Gusto kong ipaalam sa inyo, huwag niyong gawin yan, kinapuutan ko yan. Mamamatay talaga kayo, mapapahamak talaga kayo. Ayaw ko talaga yan. You see? Yan ang Diyos. Praise the Lord. Tinanggal niya si Lucifer, yung proud na yan, kasama yung mga sumama sa kanya. Naka-reserve na sila sa impyerno. Lahat naman din ng mga tao dito ay sigurado yan. Ayaw mo magpasubmit sa naglalang ng lahat sa'yo. Proud ka, ay i-destroy ka ng Diyos. Pero i-preserve niya ang mga saints, ang mga faithful. Basa pa. Psalms 37:28. Praise the Lord. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, and the seed of the wicked shall be cut off. Yan. Tingnan mo. Kaya kailangan habang may panahon pa, magbago na. Habang may pagkakataon pa, kailan gagawin ng Diyos? Ika-cut off niya yung wicked. Sa Judgment Day. Ngayon, anong gagawin niya sa mga sinners? Pinapakita niya ang maximum tolerance. Maximum tolerance. Hindi muna niya pinapatay, hindi niya muna pinapahamak. Binibigyan niya muna ng pagkakataon, makapagsisi at makapagtalikod sa kasalanan. Yan ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga yung mga disciples niya, Lord, that village didn't welcome us. Let us call upon God to send fire from heaven and destroy that. Anong sabi ni Jesus? What kind of spirit ye have? Anong klaseng may espiritu kayo? The Son of God or the Son of Man came not to destroy men's lives, but to save. Hindi yan. Itong He will cut off the wicked, may panahon talaga yan. Praise the Lord. May pagkakataon talaga yan. Mali yung ginagawa ng mga Muslim na yung mga non-Muslim pinapatay nila. Mali yun. Yung tinatawag nilang caliphate. Alala niyo yung Marawi? Ang daming pinatay doon ng mga ano doon. Mali. Ang Diyos lang ang makahatol. Ang paghatol ng Diyos, hindi ngayon. Pero nagbibigay siya ng aral sa mga tao. Pinapakita niya lahat. What is right, what is wrong. What is life, what is death. What is blessing, what is curse. Kaya, importante talaga malaman ng mundo ang kanyang katotohanan. Makita natin, basa pa, Psalms 97 verse 10. Praise the Lord. Ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Yan. See? May kakayahan ng Diyos to preserve the saints. Nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, nagbagong buhay ka na, sumunod ka na sa Diyos. Ngayon gusto kang kainin ng kaaway. Kaya kang dipinsahan ng Diyos. Kaya kang proteksyonan ng Diyos. Basta you belong to Him. Praise the Lord. Yeah, wala tayong dapat katakutan. Basta dyan lang tayo sa ating buhay na Diyos. Tingnan mo anong sinabi sa John 10:27 hanggang 29. Praise the Lord. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all,
and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yes. Tupa ka ng Diyos, nakikinig ka sa Kanya at sumusunod ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng eternal life. You will never perish together with Satan, nor anyone or any man can pluck you out of his hand. Tingnan mo, safe ka. Yan ang gusto ng Diyos mangyari sa tao. Lahat ng tao sa mundong ito, as much as possible, all men shall be saved. So, let us not be weary in well-doing. Let us not stop shouting and proclaiming the warnings of God and the love of God. Hindi natin kasi parating na yan eh. Lahat ng mga bansa sa mundong ito, kahit aabot pa sa, meron nang mga bansa ngayon na ang mga towers nila sa mga buildings nila, umaabot nga ng panganod. Alala nyo yung Burj Dubai na building nila? May mga pictures na yung mga clouds nandoon na sa tower nila, naka-reach na. Tapos nilampasan na naman ng Taiwan, nilampasan ng China. Ano na ngayon eh, palampasan na ngayon ng height ng towers ngayon sa mundong ito. Kahit saan pa makarating yan, if that nation does not believe the true and the genuine God, does not obey God, useless yan, lahat yan. Hindi yan pwedeng gawin nating modelo, tapos magtanong tayo, what kind of religion do you have and what kind of form of government do you have? Why is it your country is so progressive? Pag hindi yan, tukma sa totoong katotohanan ng Diyos, basura yan kahit pa punuin nila ng building yung kanilang bayan, bansa. Useless yan. Darating ang panahon. Kaya, this is now the time for us to proclaim the love of God, the salvation of God, before the wrath of God will be upon all. Bago ang puot ng Diyos darating sa lahat. Last verse. Psalms 9:17. Praise the Lord. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Yan ang mangyari. That will be the scenario. If all nations will not take heed and believe the true God and the faithful God, the Savior Jesus Christ. Anong sinabi? The wicked shall be turned into hell. Lahat. Kahit Christian country. Lalo na yung mga non-Christians na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nga sinabi dyan, if the righteous is scarcely to be saved, where shall be the ungodly and sinners appear? The wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Nations ang pinag-usapan dito. Ayaw nilang i-recognize ang Diyos. Ayaw nilang i-acknowledge ang Diyos. Masyado silang believe sa sarili nila. Masyado silang nanalig sa mga discoveries nila, inventions nila. Hindi nila alam, all nations, i-gather mo lahat, just like a drop of a bucket in the eyes of God. Hindi nila alam, the earth is just like a tiny dust in the presence of God. Pag tayo po na sa Diyos, isang blow lang yan. Alis lahat yan. Kaya, napaka-importante. When in fact, God is offering His dwelling place in His kingdom to all mankind. Ayaw mo pa? Ayaw mo pang maniwala? Ayaw mo pang pasalamatan? Ayaw mo pang paniwalaan? Kaya, let's pray for our country. Let's pray for all nations. Praise the Lord, na maligtas ang mga tao sa mundong ito bago darating ang pag-destroy ng Diyos sa mga wicked. Kaya yan ang idalangin natin. Parating talaga yan. Anong sinabi ng Diyos, mangyayari. But He gave space. No? Nagbigay siya ng spasyo. Nagbigay siya ng time to repent, to turn away from wicked ways, to come to God. Yung sinabi dyan, yung merong pusong mapagsisisi, yun ang hinahanap ng Diyos sa mundong ito. Praise the Lord. Kaya, let's pray for all these things.
Walang mahirap sa Diyos. Amen? At ito naman ay galing sa Kanya ang mga adhikain na ito or purposes na ito. Galing yan sa Kanya. As servants of God, let us follow His leading. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.